Magandang gabi po sa lahat at meron po tayong napakagandang debate, formal debate between Samuel Tahuda of MCGU versus Pastor Gelan of End Time Church. Ang topic po nila, patutunayan ni Samuel Tahuda of MCGU na si Jesus ay umiiral na sa Old Testament. Ang negative po natin ay si Pastor Gelan. So, meron po tayong 10 minutes presentation of the affirmative. It's 10:58. Matatapos po tayo ng 11:08. Brother Sam, go ahead. Okay, maraming salamat sa ating kapatid. So, magandang gabi po sa ating lahat, sa mga manonood nito at sa mga nandito ngayon sa busy natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung pre-existence ng ating Panginoong Jesucristo. So, alam naman po natin na yung salitang Kristo is applicable lang yan nung siya ay nagkatawang tao na. Pero ang pinag-uusapan natin dito, nung panahon, hindi pa siya nagkatawang tao. So, wag lang tayo maging technical. So, tatawagin natin yung anak, Pero para kasi hindi tayo malito, tinatawag natin na Kristo, pero tinutukoy talaga natin yung anak, yung pagiging anak niya mula pa noong umpisa. Okay, so ang paksa ko ngayon, patutunayan ko na siya existed na mula pa noong una, hindi lang yung panahon na siya ay ipinanganak ni Maria. So sabi ni Kristo. Or may maingay. Nakam. Okay, so maraming salamat, Okay, so ayon po sa Biblia, si Kristo mismo ang ating tatanungin kung ayon sa kanya, siya ba ay umiiral na noong una? Kasi siya yung pinag-uusapan natin yung anak ng Diyos, na tinatawag na Kristo pagdating sa bagong tipan. Itanong natin sa kanya kung nandoon na ba siya nung panahon noong una at nasaan siya. Ito sabi niya, sa isang talata sa Juan 6:62, ganito ang ating mababasa. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? So dito, meron siyang gustong iparating sa mga kinakausap niya ng una na siya pala ay meron na siyang kinaroroonan noong una. So kung nasaan man siya sa panahon na ito na sinasabi niya ito, ay meron na siyang ibang lugar na kung saan nandoon siya noong una, na kung saan doon ang kanyang pinanggalingan. Ang sabi niya, ano nga kung makita niyong umaakyat. So doon sa salitang umaakyat, kumbaga maiisip agad natin na para bagang ang pinanggalingan niya ay nandoon sa itaas. So ito tanong, siya nga ba ay galing sa itaas? Saan sa itaas? So ito, si Kristo din sasagot. Sabi niya, sa Juan 3:3, ganito ang ating mababasa. Si Jesus, na pagkatalastas na binigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. So ito pa lang Jesus, na anak ng Diyos. Siya ay galing sa Diyos. Galing siya doon sa langit. So yung galing sa langit, bumaba lang dito sa lupa, kaya siya nakapangaral ng personal. Sa katunayan, sabi niya, sa John 6:38, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So maliwanag dito, napatunayan na agad natin na meron talaga siyang pinanggalingan noong una at meron siyang lugar kung saan nandoon siya noong una. Meron siyang kinaroroonan at ang kanyang kinaroroonan noong una, sabi ay galing sa Diyos sa langit. So siya na nanggaling sa langit, bumaba lang dito sa lupa. So yan ang maliwanag na sinabi niya sa John 6:38, sapagkat bumaba akong mula sa langit. So maliwanag, na siya talaga nung una ay existido na. Kaya maging sa panahon ng mga propeta, maging sa panahon ng lumang tipan na kung tawagin natin ngayon, ay talagang nandoon na siya, nangangaral na siya sa panahon pa nila. Anong katunayan? Ito, sabi dito. Sa John 8:58, ganito ang ating mababasa. Sabi niya, okay, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Di ba? So malinaw ang sinabi niya. So bago pala si Abraham ay nandoon na siya.
'Di ba? Existido na siya, ako na nga. So nandoon na talaga siya. Hindi kumbaga hindi yung plano pa lang kundi mismong siya na mismo ang andoon na, at sa katunayan siya ay nagtuturo na. Anong katunayan? Na siya nga ay nagtuturo na at talagang nandoon na sa panahon ng lumang tipan. Sabi sa isang talata sa unang Pedro 1:10 hanggang 11, ganito ang ating mababasa. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang darating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalulatiang hahalili sa mga ito. So, ang mga propeta pala ng una, katulad ni Propeta Isaias, so, sinisiyasat na nila kung ano daw yung itinuturo ng Espiritu ni Kristo sa kanila. So, dito, makikita natin, nagtuturo na pala yung Espiritu ng Kristo, no? Kasi yung Kristo, yan yung sa pagiging laman niya. So, yung Espiritu niya, no? Kasi ang Diyos ay Espiritu. So, ganun din naman yung anak ng Diyos, siya ay existido na sa kalagayang Espiritu. At sa kalagayang Espiritu na yun, marami na siyang ginawa. Isa na doon ang pagpapangaral sa mga propeta. Ano pa ang kanyang ginawa? Ano? Para talaga mapatunayan natin na siya ay nandoon na nung una. Basa pa tayo ng ibang sitas. Sabi sa unang Korinto 10 hanggang 1 hanggang 2, ganito ang ating mababasa. Sa hanggang 4. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na din nyo maalaman ang ating mga magulang ay nangapasalalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. So dito, pinapatunayan ni Pablo na si Kristo talaga nandoon pa kahit sa panahon ni Moses, nandoon na siya kasama nila, so gumagabay sa kanila. 'Di ba? Kapag sinabing nandoon na, edi anong ibig sabihin? Nagpapatunay lamang 'yan na existido na talaga siya, no? Kasi paano nilang makakasama siya kung wala pang siya? 'Di ba? So ngayon ang tanong natin, kailan ba kasi siya lumabas, no? Kailan ba siya unang umiral, no? Bakit nandoon na siya? So sino ba talaga ang nauna? Sabi sa John 1:1 hanggang 3, ang sabi dito, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang nang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa magitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 'Di ba? Lahat daw pala ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya. So kung wala rin siya ay hindi rin magagawa ang mga bagay. So nandoon na talaga siya yung pinakauna sa lahat. Ano ang katunayan na siya ang pinakauna sa lahat, no? Ng mga nilalang. Take note, no? Mga bagay na ginawa yan o nilalang na ng mga bagay. Kumbaga yan yung mga bagay na existido na spiritually, no? Existido spiritually at saka existido literally, no? Bago gawin ang mga yan, siya ang pinakauna sa kanila. Ano ang katunayan? Basahin natin. Sa Colossians 1:18, so ganito ang ating mababasa. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siyang pasimula ang pangalan ng mga patay para sa lahat ng mga bagay magkaroon siyang kadakilan. Sa 15, sabi dito, na siya ang larawan ng Diyos na nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ano daw ang sabi? Ano daw si Kristo? Siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Kapag ho ba sinabing panganay, ano ba ang ibig sabihin yan? Existido na ba yan? May nauna ba sa kanya or siya ang pinakauna? Tingnan ho natin baka sa original, baka naman iba ang meaning ng panganay, no? So dito po sa salitang panganay, ang ginamit po dito sa Greek original ay prototokos. Na ang kahulugan po ng prototokos is firstborn, no? Yan po ang kahulugan ng prototokos. Kumbaga, siya yung pinakaunang ipinanganak, no? Either figuratively or literally, yung first begotten, 'di ba? So kapag sinabing firstborn, nailuwal na nga yan, umiiral na nga yan, firstborn na eh. Paano mo tatawaging firstborn yung hindi pa nailuwal, 'di ba? So firstborn nailuwal na or nagawa na ng Diyos, no, bago gawin ang lahat ng mga bagay. Sa katunayan,
pinatutunayan yan, no, sa panahon pa lang ng lumang tipan, yung karunungan, no, na siyang anak ng Diyos, no, ay nangangaral na sa panahon ng lumang tipan. Ito sabi niya sa Kawikaan 8:22. Sabi dito, inari ako ng Panginoon sa simula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula ng araw, mula ng walang pasimula bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kaliman, nang wala pang mga bukal na sagad ng tubig. So merong nagsasalita dito, no? Time na. Okay, salamat. Time na. Thank you. So dadako po tayo sa cross-examination. Bali, ang magtatanong po ang ating negative, si Pastor Gelan. Go ahead po, 10 minutes po. Bali, matapos po tayo ng 11:18. Okay na? Okay na po, go ahead po. Magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay. Ito lang po ang aking tanong. Base doon sa kanyang explanation, ay si Kristo ay nandoon na. Ang una kong tanong, saang lugar yun? Okay, sa langit, no? Binasa natin John 3:13, John 6:38. Bumaba siya galing sa langit. Sa langit. Yan yung kinaroroonan niya ng una. Saan langit? Kung saan naroroon ang Diyos. John 13:3, no? Sa kinaroroonan ng Diyos Ama. Okay. Sige. Ang pangalawang tanong, sa 1 Peter chapter 1 verse 11, sabi doon, nang hula. Pag sinabi bang nang hula, umiiral na ba? Ang sabi doon, itinuro, no? Itinuro sa kanila, nagtuturo na sa kanila. So, yung nagtuturo sa kanila, umiiral lang kasi nga nakapagturo na sa kanila eh. May word doon na nang hula. Yung pag sinabi bang nang hula, nandoon na ba siya? Okay, kapag sinabing hula, mga bagay na darating yan. Pero yung hula na yun ay itinuro sa kanila. So doon ako siya nagtuturo sa kanila. Yung nagtuturo sa kanila, yun ang anak. Sino anak ang nagtuturo? Okay. Ano yung itinuro ni Kristo noon? Okay. So sabi dito, itinuro sa kanila yung patungkol sa pagbabata at saka yung mga kaluhati ang halili sa mga ito. Yan yung binanggit sa 11 ng unang Pedro. Unang Pedro 1:11. Ang sabi dito, no? Sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sa kanila ng katotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. So yan yung sinisiyasat nila yung mga itinuro na yan. So si Kristo ang nagturo yung mga pagbabata? Itinuro sa kanila sa katunayan, nagsulat yan, no, sa propeta Isaias yan. Isaiah 53, so yan yung may tinuro ng Espiritu. Mayroon ba doon sinabi na si Kristo ang nagturo patungkol doon sa pagbabata? Oo, maliwanag ang sabi sa 11. No, sabi dito na itinuro, no, ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila. So kasama pala nila kasi suma sa kanila. Yung Espiritu ba at saka si Kristo isa o yun na okay. Yun na yung nagtuturo? Espiritu o yung Kristo? Ang Kristo kasi nasabi ko sa iyo nung una pa, yan ay yung katawagan, no, nung siya ay nagkatawang tao. Pero bago siya nagkatawang tao, siya ay nasa kalagayang espiritu. So yung espiritu na suma sa kanila, sa mga propeta, nagtuturo sa kanila, yun ay ang espiritu, no, na naging Kristo pagdating ng panahon, nagkatawang tao. So yan yung sinasabi dito. Sige. Yung word na bigatin, nasabi mo kanina, yung word na bigatin, anong pagkakaintindi mo dito sa bigatin? So kapag sinabing bigatin, ipinanganak yan. Oo. Ipinanganak, sino ang nagpanganak kay Kristo noon? Yung Ama. No? Sabi nga doon sa 2:7 ng awit, no? Ipinanganak kita ngayon. Pinanganak siya ng Ama. Paano niluwal ng Ama si Kristo? Okay. So yung pagkaluwal sa kanya, siyempre sa magitan ng salita, no, ginagawa ng Diyos ang lahat. Okay. Yung Ama ang nagluwal sa kanya. Oo. Siya niluwal o ginawa ng Ama. Oo. Yung niluwal o yung ginawa, parehas lang ba yon? Okay. Kasi tayo ay nasa spiritual na bagay, no, yung Ama at saka anak. So hindi mo yun pwedeng sabihin na katulad ng pagluwal, no, na makikita mo ngayon sa mga babae, hindi ganyan kasi spiritual sila. So pagluwal o pag-anak, no,
Yan ang sabi kasi nga sabi sa 8:22 no, inari ako ng Panginoon, inari or ginawa. Ginawa So pag pinakaunang sinabing ginawa. ginawa, hindi niluwal. Yung iniluwal at saka ginawa in a spiritual sense, ano lang sila, synonymous lang yan sila. Paanong synonymous? Okay, sabi nga sa Biblia, siya ang bigatin son. So, yung salitang bigatin son kasi no, yung sa pangtao no na paliwanag nila no na makikita natin sa tao, yun nga iluluwal mo yung anak mo. So, yan yung sa literal sense no. Pero sa spiritual sense naman ay hindi naman ganoon kasi nga espiritu naman sila, hindi naman sila nabubuntis. Oo. Nung pagluwal ba sa anak, kailan ba yan umiral? Okay, so sabi nga doon sa Proverbs 22 na binasa ko kanina, wala pa yung mga bukal ng kalaliman, wala pa yung makikita mo ngayon ay siya ang pinakauna sa lahat. Bago nagawa lahat ng mga bagay, pinakauna siya. Ano yung kalagayan na noon? Siyempre siya ay nasa kalagayang espiritu. So wala Tinatawag siyang na laman. anyong Diyos. Siyempre wala siyang laman kasi siya ay nasa kalagayang espiritu or nasa anyong Diyos. Paano iniluwal kung siya ay espiritu? Kung wala siyang laman? Okay, so ang Diyos kasi no, siyempre Diyos siya, so kaya niyang magluwal no. Siyempre, espiritu rin. Ang espiritu So nga sabi, espiritu yung iniluwal, walang laman. ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Iyan yung sinasabi sa John 3:6. Okay. So yun lang siguro muna yung tanong ko. Pwede ko na siguro Ayan, meron pa kayong 4 minutes, i-wave na. So, bali, dadako na po tayo sa presentation ng ating negative side, si Pastor Gelan. You have 10 minutes for your presentation. So, mag-start tayo ng 11:15, matatapos tayo ng 11:25. Just whenever you're ready, you could start po. Okay, oo. So, oo. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig sa atin, taga-subaybay ng programang ito. Ito po ay pagtatalakay patungkol doon sa existence ni Christ, no? So ako po si Brother Jilan, Majilan po yung pangalan ko, Kabalchira. So ako po ay baguhan lang pagdating doon sa debate. So ngayon ipipresent ko po yung patungkol doon sa kalagayan ni Kristo nung una. Ang stand ko po, si Kristo po ay wala po nung una bilang tao, bilang laman sa panahon doon sa Old Testament. At ito po ay siya ay umiiral sa pamamagitan ng salita at nasa kaisipan ng Panginoon at hindi po yan ay exist o conscious na umiiral sa lumang tipan. Basahin po natin yung Hebrews 1:1. God, who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophet. So, kung si Kristo ay naroon na sa lumang tipan, bakit ang Diyos o ang Ama ay magsasalita sa pamamagitan ng mga propeta? Di dapat yung anak ang dapat niyang suguin o ang dapat yung anak ang kanyang tagapagsalita? Bakit hindi ginamit ng kanyang anak? Sapagkat hindi pa po umiiral ang anak doon sa lumang tipan. Malinaw po ang talata na ang Diyos ay nagsasalita sa iba-ibang mga paraan sa unang panahon sa pamamagitan ng Ama, the fathers, by the prophets. Yon, sa magitan ng mga propeta. So, si Kristo ay nasa anyo siyang salita. Kaya nabasa kanina ating kapatid na Samuel, yung John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sakop pa po ang salita. Ang salita, kung sabihin natin yan ay si Kristo, ay si Kristo po ay siya po ay salita sa panahong iyon. Hindi po siya existed na conscious being na kagaya ng Ama. Siya po ay sa anyong salita. At pangalawa, si Kristo po ay isang panukala ng Diyos. Pag sinabing panukala, plano, siya po ang dahilan kung bakit nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa Colossus chapter 1, verse
Colossians chapter 1 verse 16, mababasa natin dito. Basahin lang natin, medyo ano lang tayo sa Colossians chapter 1 verse 16. Ang sabi dito, for by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether there be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Para sa kanya. Nilalang ang lahat ng mga bagay para sa kanya. Sino yung kanya? Anak po yun, sa kanyang anak. Inihanda ang lahat ng mga bagay at nilikha ang lahat ng mga bagay dahil sa kanyang anak. Pero hindi pa umiiral yan yung anak. Plano po yun ng Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So, ano ba ang kalagayan ni Kristo noon? Panukala. Siya ay wisdom o kaisipan ng Panginoon. Okay? At dito sa Ephesians chapter 1, mababasa natin dyan, Ephesians chapter 1, verse 9. Ayan. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him. So mayroon palang purpose, mayroong panukala ang Diyos kung bakit nilalang ang lahat ng mga bagay para po yan sa kanyang anak. Of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So mayroon palang plano, mayroon palang will. Kanino pong will yun? Ang Ama. Wala pa po doon yung anak. So ang anak po ay umiral, hindi po sa lumang tipan, kundi po dito yan sa bagong tipan. Pangalawa, dito sa John 1:18, ang sabi po dito, John 1:18, babasahin lang po natin ang talata. Ang sabi dito, no man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Pag sinabing declared Him, sa bagong tipan na po yun, hindi po yan doon sa lumang tipan. Pag sinabing the only begotten Son, anong ibig po sabihin ng only begotten Son? Yung begotten, pinanganak. Siya lang ang ipinanganak na mula sa babae. So, hindi po yun ang Diyos, kasi ang Diyos ay nagbigay ng kapangyarihan sa magitan ng banal na espiritu at nilimliman niya ang babae. Ayun po, malinaw po yun. No man hath seen God at any time, the only begotten Son. Pag sinabing begotten Son, si Kristo, siya lang ang kaisang-isang anak ng Diyos na pinanganak mula sa babae. At sino po yung babae na nagluwal kay Kristo? Malinaw po yon, si Maria po yon ang nagluwal. At pinangalanan, ang kanyang pangalan ay Jesus. At yon po yung sinabi ng anghel. Ngayon, sino ba ang magdi-declared? Sino ba ang i-declared ng anak? Ang anak po ang magpapakilala kung sino yung ama. Sapagkat sa lumang tipan, ang ama, ipinapakilala niya yung darating niyang anak. Yun po yung nakalagay na hula mula doon sa Isaiah 7:14. Oo, kung bababasa natin dyan sa Isaiah 7:14, na ang sabi doon na mayroong isang babae na maglilihi at ipapanganak at ang kanyang anak ay tatawaging
Emmanuel. So pag sinabing hula, hindi pa po yan umiiral at hindi po yan nangyayari pa. So 7:14, no? Therefore the Lord himself shall give you a sign. Okay? Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So, kailan po yan nangyari? Sa Old Testament po ba? O sa New Testament? Sa New Testament. 2 minutes. Wala po yan sa Old Testament. May isa pang talata dito sa Revelation 13:8. Isang talata na nagsasabi doon, Revelation 13:8. Ano bang sabi doon sa Revelation 13:8? And all that dwell upon the earth shall worship him, whose name are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. So, naisling, pinaslang na ba si Kristo noon sa lumang tipan? Hindi pa po. Kasi si Kristo ay mapapaslang lang sa bagong tipan. Hindi po yan nangyari. Paano po nangyari yun? Yun po ay nangyari sa kaisipan ng Diyos, sa plano ng Diyos, na mayroong Kristong mamamatay at mamapaslang sa bagong tipan. So yun po. Mayroon pang isang talata kung aabutin pa. Isaiah 53. Mayroon pang isang talata na ano dito. Isaiah 53 verse 4. Surely, sabi rito, he hath borne our grief and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. So yun po yung hula mula pa sa panahon na Isaiah. Time na po. Ayun, time na pala. Time na po. Salamat po. Dadako po tayo sa tanungan po, no, cross-examination ng affirmative side to the negative side po. Bale, Bro Sam, mayroon kang 10 minutes to ask question. It's 11:25. We'll finish at 11:35. Go ahead. Okay, so ginamit mo yung citas na John 1:1. So, ang sinabi doon, siya ay sumasa Diyos. So, yun bang sumasa Diyos, nangangahulugan ba yun na siya ay kasama ng Diyos? Kasama po yun sa Diyos, ng Diyos. Hindi po Okay, yan. yun bang kasama ng Diyos, no? Yun ba ay Diyos ayon dyan sa John 1:1? Diyos siya in a sense na nasa kaisipan ng Salamat. Diyos. Okay. Okay, sabi mo siya ay panukala lamang, kaisipan. Tanong, yun bang kaisipan, nagawa na ba yan o hindi pa? Hindi pa po. Hindi pa nagawa. Okay. Hindi pa po. So kapag nasa isipan pa lang, hindi pa nagawa. Okay, doon sa Colossians 1:15 na binanggit mo, ang sabi doon na sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng mga bagay for in him. So, and all things were made for him. Tama ba yun na siya ang ginawa, lahat ng mga bagay ay ginawa para sa kanya? Tama ba yun? Para sa kanya yun? Tama po yun. Okay. Lahat ng bagay ginawa para sa ginawa kanya. para sa kanya. Okay. Sa sumunod po na sitas, na ang sabi, sapagkat siya ang una sa lahat ng mga nilalang. Tama ba ito? Siya ang una sa lahat ng mga nilalang. Siya yung una kung plano ang pag-uusapan. Sa plano ng Diyos, siya yung unang nakita. Ang sabi dito, siya ang una sa lahat ng mga bagay. Ito bang lahat ng mga bagay na sinasabi dito? Ito ba yung mga plano or mga ginawa na talaga ng mga bagay? Sa plano ng Diyos, siya yung una. Ang tanong ko ito. Sa 17 may sinabi, at siya ay una sa lahat ng mga bagay. Ang tanong ko patungkol dito sa tinutukoy na lahat ng mga bagay. Ito bang lahat ng mga bagay na ito ba ay mga plano pa lang din or ito ay mga ginawa na?
Yes, lahat ng bagay plano ng Diyos para sa kanya. Okay, so kung itong lahat ng mga bagay ay plano pa lang, kailan ito ginawa? Kailang ginawa? Yung alin? Oh, Alin yung sinabing yung sinabi sa sundan mo ko sa Colossians 1:17. Ang sabi, at siya ay una sa lahat ng mga bagay. Sasabi mo, itong lahat ng mga bagay dito ay plano pa lang. So kung plano pa lang ito, kailan ito ginawa itong plano na ito? Kailang ginawa? Nung una, nung sinalita ng Panginoon. Yun yung Okay. unang creation niya. Okay, Pero hindi so pa yun si Kristo. Yun yung plano niya na lalangin ang lahat ng mga bagay. okay, ang plano niya lalangin ang lahat ng mga bagay, tama? Opo. Okay, yung mga bagay na plinano niyang gawin, sino doon ang kanyang inuna? Sino or alin Yung ang kanyang inuna? Kanyang creation. Aling creation ang kanyang iuna? Aling creation? Ang sabi doon sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and earth. Hindi po yun sinabi doon na in the beginning, God created the sun. Okay, so sinasabi mo na ang pinakaunang nilalang ng Diyos ay ang heaven at saka earth. Buo na po yun lahat, ang Genesis 1:1. Hindi, pakiconfirm nga lang na ang pinakaunang nilalang ng Diyos sa lahat ay alin? Ang pinakaunang nilalang ng Diyos? Ang unang nilalang ng Diyos. Ang nilalang. Okay. Nung sabihin ba sa 1:15, no, na siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Tama ba ito o mali? Tama po yun. Okay, tama. Okay. Panganay sa lahat ng mga Kapag nilalang. ba panganay, existido na ba o hindi? Hindi pa po. Yun po ay nasa plano ng Diyos. Yun nga, kapag ba sinabing panganay, existido na o hindi pa? Pagkapanganay dyan ni Kristo sa iglesia. Hindi sinabi dyan sa... Ang sabi dito, siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ibig mo bang sabihin, iglesia lang ang nilalang ng Diyos? Si Kristo, siya yung panganay doon sa plano ng Diyos. Pero when it comes doon sa creation, yung pagtupad doon sa paglalang sa katawan. Sabi mo siya ay Sabi mo siya ay naging panganay sa plano, hindi sa paglalang. Tanong, saan na mababasa na siya ay panganay sa plano at hindi sa paglalang? Saan mababasa na siya ay Panganay sa plano. Sa plano? Oo, saan mababasa yan? Okay. Ephesians chapter 1, nabasa natin kanina. Chapter 1, verse? Ephesians chapter 1, verse 10. Verse 10. Okay, basahin ko. Sabi dito, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon o pangtipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa kalangitan at mga bagay na nasa ibabaw ng lupa at sa kanya sinasabi ko. So saan dito ang sinasabi mo na siya ay panganay sa lahat ng mga plano ng Diyos, no? Saan dito sa mayroon o wala? Nandiyan po. Okay, nandito po. Okay. 11. Sa 11. Sabi sa 11, tayo rin naman na sa kanya ay ginawang mana na tinalagan niya niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. So, saan ulit dito ang sinabing siya ang una sa lahat ng mga plano? Okay, yun yung will, yung on will, yung counsel of his own will, yung counsel galing sa Diyos yun eh. Yun yung plano ng Diyos para kay Kristo. Meron bang salitang plano dyan o wala? Yung counsel, bro. Counsel. Okay, Counsel of his Englishin own natin. will. Yung salitang counsel ay nangangahulugang plano? Yan ba sinasabi mo? Oo. Mayroon pa isa. 1 Corinthians 1:24. Sabi mo counsel, okay. So itong counsel, kung titingnan natin to sa Greek, ganito ang sinasabi dito, ang meaning niya. Counsel. Okay. So ang counsel ay bully, no? Ang kahulugan nito ay that is objective advice or implication, purpose, advice, counsel, will. So meron ba sinabi ditong plano? Yan yung will. Meron. Yun yung will ng Diyos. Yun yung will? Oo. Ang Kasama will yan ay sa plano plano? ng Diyos. Oo, sa Genesis 1 ay ano. Ang will ay kasama. Opo. Okay. So, ibig mo bang sabihin na ang unang plinano ng Diyos ay hindi niya unang ginawa? Yung unang plinano ng Diyos,
kasama yung inspirasyon ng Diyos, nalalangin ang lahat ng mga bagay, yung anak niya. Paki-confirm lang kung sinasabi mo ba na ang unang plinano ng Diyos ay huli niyang ginawa. Yung unang plano ng Diyos, yung plano niya, yung anak niya. O nga, ang tinatanong ko nga sa'yo. Stop the time. Bali, ang categorical po ang tanong, ang tinatanong po sa inyo, kung ang una bang plinano ng Diyos ay huli niyang ginawa. Yun po yun, pakisagot po and then you could explain for 15 seconds. Tama po yun. Yung plano ng Diyos, dapat ay si Kristo, pero si Kristo huli na umiral. We got less than 2 minutes. Sabi mo, ang unang plano ay huling ginawa. So, saan ngayon mababasa ang sinasabi mo na ang kanyang unang plano ay huling ginawa? Saan mababasa? Wala tayong mababasa niyan na yung Salamat umamin. Okay, so kanina meron kang binanggit na siya ay naging bigatin son na pinanganak ng babae. Okay, Tama? Okay. Tanong ko sa'yo, siya lang ba ang anak ni Maria? Yes or no? Siya lang. Siya lang yung anak ng Diyos na pinanganak mula sa babae. Tanong ko, siya lang ba ang anak ni Maria? Siya lang. Siya lang. Kung mabasa ko na meron siyang mga kapatid, aminin mong mali ka. Pero, hindi yan galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos? Oo. Kasi yung tatay ni Cristo, hindi si Joseph. Pakisagot lang kung umaamin ka ba ngayon na meron siya mga kapatid sa laman kay Maria. Meron siya kapatid. Oo, meron siya. Salamat Binawi. Okay. So, sabi doon sa John 6:62, siya ay aakyat sa kinaroroonan niya ng una. Tanong, nasaan yung kinaroroonan niya ng una? Nasa plano ng Diyos yun. Nasa plano. So sabi niya siya ay aakyat doon. Ibig mo bang sabihin siya ngayon ay babalik sa pagiging plano? Nung plano ng Diyos, yun yung nakita niya. Ito, basahin ko yung sita. Yun yung kapupara na nasa plano ng Diyos na aakyat na doon at siya nang galing doon. Time na po. Bali, pupunta na po tayo sa rebuttal po, no? Bali, Brother Sam, affirmative. Ilan bang minutes? 10 minutes? 10 minutes. Okay, 10 minutes rebuttal po. Bali, 11:35, 36, So matapos tayo ng 11:46. Sige po, just whenever you're ready, go ahead. Okay, maraming salamat. So itong kausap naman pala natin ay okay naman kasi yung mga sinabi niya ng una, na halimbawa sabi niya, siya lang daw ang anak ni Maria ay kinalaunan ay kumbaga binawi niya. So maganda yun kasi at least tinatanggap niya yung katotohanan, no? So ito naman, ang sabi niya, si Kristo daw ang pinakaunang plano ng Diyos pero hindi siya ang pinakaunang ginawa. Aba, teka, mayroon bang mababasa ganun? Baliktad yata sa nababasa. Ito, basahin natin yung sitas, no? Ang sabi sa Colosas 1:15, ituloy natin hanggang 17, ganito. So, gusto kong bigyan ng pansin nito kasi itong kausap natin, parang hindi yata naintindihan ang mga bagay na nasulat dito. Ang sabi, who is in the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So, when we say firstborn, what do you mean by that? Firstborn, plano pa lang? Matatawag mo bang firstborn yung halimbawa ka ba kayo magpaplano na gagawin kami ng anak? Matatawag mo ba yun na firstborn kung yun ay hindi pa pinanganak? So, nga salitang born di ba? Yung salitang born, pinanganak na yan. Kaya nga nagiging first Pwede ka bang magiging first kung wala ka naman pala? So, salitang firstborn, unang ipinanganak. So yan, hindi yan naintindihan ng ating kausap. Kasi para sa kanya, yung born ay plano pa lang, pambihira. Sa ang dictionary mo yan kinuha. Kapag born, iniluwal na yan, hindi yan pinano pa lang. Ito, sabi sa Sumundol Sitas, for by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they by thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Lahat daw ng bagay ginawa sa pamamagitan niya at para sa kanya. Lahat mga bagay daw ay nauukol sa kanya. Anong ibig sabihin? Hindi pa nag-exist yung pinag-uukulan ng lahat ng mga bagay?
Nako naman, anong klaseng logic yan? Para nga sa kanya yan eh. So kaya nga gumawa dahil para sa kanya. So maliwanag na existido na talaga siya kasi nga ibibigay daw yan para sa kanya. Yan ang sinasabi sa Citas. Kaya nga ang sabi sa 17, and He is before all things, and by Him all things consist. So napakaliwanag. So bagong lahat ng mga bagay, nandoon na siya. No? Sa katunayan, sa John 1, no, ang John 1:1, ang ituloy natin hanggang 3, ganito ang sabi. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito, yung salitang with, kasama mo yan, no? Hindi yan nasa isip mo lang, kundi kasama mo yan. No, at ang isa pang mahalagang punto na dapat yung maintindihan dito, yung nasa huling sugnay nang sinabi, the Word was God. 'Di ba? Malinaw yung pagka-describe sa kanya na yun palang word doon na kasama ng Diyos Ama, siya ay God din. Hindi sinabing, and the word was plan, para sabihin mong siya ay plano lang. Baka nga naman sa Biblia nila, nakasulat, John 1:1, the word was plan. No? Baka mayroong ganong salin kasi sa lahat ng salin ng Biblia na meron ako dito, ang nakasulat talaga sa John 1:1 ay, and the word was God. Hindi sinabing, and the word was plan. So maliwanag na mali na naman itong ating kausap, no? Ang linaw ay, 'di ba? John 1:3. And all things were made by him, and without him was not anything made that was made. Ano daw ang sabi? Kung wala siya, ay walang anumang magawa, no? Anumang bagay na ginawa ngayon ay hindi yan magagawa kung wala siya. So, ibig sabihin, nandoon na talaga siya bago lalangin ang lahat ng mga bagay. So, yan nga ay pinatutunayan niya sa John 6:62. Nang sabi niya dito, ito, gusto kong mapansin niyo ito kasi sinasabi niya, si Kristo na ng una ay plano pa lang. Ngayon, sabi sa John 6:62, and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before. Ano daw, kung makita ninyo na ang anak ng tao ay aakyat sa kinaroroonan niya ng una. Kapag sinabing plano lang, nasa isip lang daw, sabi niya. No? So, si Kristo ba babalik ngayon sa pagiging isip ng Diyos? Na yun bang sa puntong ay hindi mo na makikita ngayon yung anak ng Diyos sa langit kasi siya ay nasa isip, no? Kumbaga, siya ay nasa utak na lang ng Diyos ngayon. Ganun ba ang ibig sabihin nung si Kristo na sinabi niya ay siya ay babalik sa kinaroroonan niya ng una? Siya nga ba ay bumalik sa isip ng Diyos para masabi na siya nung una ay isip lamang? No? Kasi siya ang nagsasabi dito na siya ay babalik sa kinaroroonan niya ng una. Kaya kung sabihin mong na ang kinaroroonan niya ng una ay plano o nasa isip lang ng Diyos, dapat siya rin ngayon ay nasa isip na ng Diyos bumalik. Pero kung mabasa natin, no, na siya ay wala sa isip ng Diyos ngayon, no, hindi sa utak ng Diyos siya bumalik, ay alam na kung anong ibig sabihin, no? Kulang yung pag-iisip ng ating kausap. Sorry salitang iyon. So, sabi dito, sa isang so tingnan natin kung nasaan ba yung anak, no? Nasaan ba yung anak ng tao noon, no? Na yung sa John 6:62 na sabi, yung anak ng tao aakyat sa kinaroroonan niya ng una. So nung siya ay umakyat na, 'di ba? Mababasa natin sa Acts 1:11, no? 12, diyan siya ay umakyat na sa langit. So nung umakyat na siya, nasaan na ba siya nang siya ay nakaakyat na? Siya ba ay nasa isip ng Diyos para masabing siya ay plano? Ito, pakinggan niyo sa isang citas, no? Sa Gawa City 58, ganito ang ating mababasa. And said, Tagalogin natin. Sabi dito, at nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nasa isip ng Diyos. Ay, teka, tama ba yung nabasa natin? Ulitin natin ang basa. Sundan ninyo ako mga kapatid, no? Sundan ninyo ako kung talaga bang siya ay nasa isip ng Diyos, no? Para masabi siya ay plano nung una. Gawa City 56, ganito. At narito, at nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Nasaan daw yung anak ng tao? Nasa isip ba? So siya ay nakatindig sa kanan ng Diyos. So yan yung nakita ni Stephen. No? Na ng panahon yan, si Kristo ay umakyat na nga sa langit. At yan na nga, nandoon na nga siya ngayon, no? Naroon na siya ngayon sa kanan ng Diyos.
So, ibig sabihin, dyan siya umakyat. Kaya, nung sinabi niya sa John 6:62 na siya ay aakyat sa kinaroroonan niya ng una, ang kinaroroonan pala niyang una ay hindi sa isip ng Diyos, kundi doon sa kanan ng Diyos, doon sa tabi niya. Kaya nga sinabi, di ba, sa Proverbs, no? 8:22, kung itutuloy mo lang yung basa doon hanggang 30, ganito ang ating mababasa. Ito, gusto kong pakinggan ito, no? Merong nagsasalita dito no? Merong isang nilalang na nagsasalita dito. Nagsabi niya, bago na ilabas ang lahat, ay siya ay inari na ng Panginoon or siya ay nag-i-exist na. So, nasaan ba siya? Nung siya ay nag-i-exist, nasa plano ba? Pakinggan ninyo. Sabi dito, 2 minutes. Proverbs 8:22, so binasa ko na ito kanina, ay tutuloy ko na lang sa 30. Ang sabi sa 30, nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Nasaan daw siya? Nasa isip ba? Meron bang isip na binanggit? Ulitin ko ang basa. Nasa siping nga niya ako. O, di wala sa isip yan ng Diyos. Talagang nanoon siya kasama. Siya nga ang ligaya ng Diyos diba? Na nagagalak na lagi sa harap niya. So yung Diyos Ama nagagalak sa kanyang anak, no? Kaya nga yung Diyos, mula pa lang nung una ay tinatawag na Ama kasi nga meron talaga siyang anak. Ano ang katunayan? Sa Proverbs 34, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. O di ba? Meron pala talagang anak, no? Yung lumalang, no? Yung lumalang, yung sinabing nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa. Ito yung binabanggit doon sa Proverbs 8:22 Yung sa Proverbs 8:22, itutuloy mo lang. So binabanggit din dito yung mga paggawa ng lupa, paglalang ng lahat. So dito, ayon dito sa Proverbs 34, meron palang anak nakasama yung lumalang. Meron siyang anak. At yung anak na niya ay nandoon na ng una, yan ang kanyang ligaya, nasa siping niya yan at wala sa kanyang isip. Kaya nung sinabing ni Kristo na ako'y paroroon sa kinaroroonan ko ng una, yun ay hindi sa isip kundi sa siping, no, or sa tabi ng Diyos. Kaya siya ay existido na, nakita ni Esteban, no, nang si Kristo ay nasa langit, no. Siya ay existido na nandoon sa tabi ng Diyos. At yun ang kanyang kinaroroonan ng una. At yung anak ng Diyos na yon, no? Salamat. Time na po. Time is up. Okay. So dadako tayo ng second round ng cross-examination. Tama po ba? Rosam? Okay. So 10 minutes cross-examination. Magtatanong po ang negative side sa ating affirmative side. Go ahead po. 10 minutes, 11:46. Matapos tayo ng 11:56. Okay, oo. So, tanong ko lang kay Brother Sam, ang sabi niya doon sa Colosas 1:15, yung sinabing firstborn ay ito daw ay niluwal sa laman. So, kung niluwal ito sa laman, magkakaroon ng edad si Kristo. Kailan po niluwal sa laman si Kristo? Okay. Yung sinabing firstborn dyan sa 1:15 ay hindi yan patungkol sa laman. Kundi sa kanyang spirit. Sa spirit yan. Kasi nga firstborn nga sa lahat ng nilalang. So sa mga spiritual nilalang at sa mga literal na nilalang, siya yung pinakauna at yan ay pinanganak siya in a spiritual. Hindi sa literal. Ano yung kalagayan niya noon? Nung siya ipinanganak? Siya ay nasa kalagayang espiritu or nasaan yung Diyos. Mabasa mo yan sa Filipos 2:5 na siya nung una ay nasaan yung Diyos at hinubad niya ito, yung pagiging anyong Diyos niya. Yun so, ba ay hiwalay sa Diyos? Ano yung tanong? Hiwalay ba yun sa Diyos? Yung espiritu na nilikha ng Diyos o niluwal ng Diyos, hiwalay ba yun sa Diyos? Okay, kapag sinabi yung kapag ang tinatanong mo yung siya ba'y nakabukod, yes, nakabukod siya sa Diyos. Saang talata na nakabukod sa Diyos?
Okay, so binanggit na nga natin doon no sa ano kanina sa John 7 Acts 7:56 no na siya ay nasa kanan. So wala siya sa isip. Aling So kanan? siya nasa kanan ng Diyos 7:56 ng gawa. Nakabukod talaga. Yun ba yung nakita ni Esteban. Stephen? Oo. Yung nakita ni Stephen sa Old Testament ba? Yan ay sa panahon no, ng Ayun. New Testament na kung saan si Kristo ay umakyat na sa Yung nakita ni Stephen, Old Testament na ba yun? Parang nawala. Hello? Hindi ko alam. Baka babalik yan. Nawala kay Sam. So, paano kaya? Intay lang po natin Okay. siya. 1 or 2 minutes. Pero Rosam? Rosam? Hintayin lang muna natin si Sam, no? Kasalukuyang na wawala yung signal ni Sam. Sa mga nanonood dyan, shout out sa mga nagpupuyat sa Debaters Convention po. Nagpalod pa ata si Brother Sam. O sa mga nanonood dyan sa live, meron lang tayong technical problem, no? Si Sam ay merong parang mahina yung signal niya ngayon, pero hihintayin natin. Hello Sam, bro. Hello. Ayan. Yun, bumalik. Salamat. Hello. Nawala signal yung wifi eh. Dito na ako. Hello. Ito na, tuloy na. Dinig na. Okay na? Okay. Oo. So, Sige, tuloy mo na. so 8 Nakita ni minutes pa. So, 11:59. Go ahead po. Saan ba ako kanina naputol? Nung nakita ni Stephen, nung Yung nakita ni Stephen. Stephen, saan ba yun? Sa Old Testament o sa New Testament? Sa New Testament yan at yan yung So, kinaroonan hindi ni yun sa Old Kristo noong una. Testament na nakita ni Sa John 6:62. O sa New Testament yan. Nasa gawa yan eh. Okay. Sa New Testament pala. Pag sinabi bang the word
was with God, umiiral na ba yun? Hiwalay doon sa Diyos? Oh, syempre, umiiral, hiwalay kasi kaya nga sabi with eh. Yung salitang with, ibig sabihin kasama, hindi siya nag-iisa, may kasama siya. Oh? Yun ay ang Diyos. No, may kasama yung Diyos Ama, yun ay ang berbo. No, na yung berbo na yun ay Diyos din. Ayun sa John 1:1. Oh. Pag sinabi ba natin word, ano ba yan? Ano bang ibig sabihin nun? So, kapag sinabing word kasi, ibig sabihin yan ay nasa spiritual na kalagayan, no? Kasi yung salita kasi, ano Spiritual na talaga. Hindi yan nakikita, spiritual yan. So yan ang kahulugan yan. Spiritual. Okay, paano spiritual? May tatanong ka pa? Pasagot po. Paano nakita? Paano nakita Sabi ni na nasaan Esteban yung kung Diyos? spiritual yun? Kasi yung Diyos ay espiritu, no? Kaya yung salita. Okay. So si Stephen kasi no ay So pinakitaan hindi ng talaga isang vision. literal. So magitan So ng hindi vision talaga nakita ni Stephen. hindi talaga physical na Isang, nakita ni isang Esteban na pangitain. yun yung espiritu na umakyat. Siyempre hindi yun physical kasi hindi naman sila physical, sila ay mga spiritual. So spiritual no. So in a vision nakita ni Stephen. Okay. Yun lang siguro, ano ko na lang. Oo. Sige, tanong. Okay. Read ko na lang. So, wini-wave na niya yung another 5 minutes niya. So, dadako tayo po sa rebuttal ng ating negative side, si Pastor Gelan. Bali, 11:55. Hello? Matapos po tayo ng 12:05. Pastor Gelan, go ahead po. Rebuttal. Okay. Salamat sa pagkakataon. So, hindi sinagot kanina ni Brother Sam yung aking presentation, yung unang presentation patungkol doon sa propesiya sa Isaiah chapter 53. Na ang sabi doon ay, ang sabi niya, pinapatunayan niya na umiral na daw si Kristo. Pero dito sa Isaiah, hindi niya po nasagot to kanina sa kanyang, sa aking presentation. Ang sabi dito, He is despised and rejected of men. So, pag sinabing rejected of men, tao po ang nag-reject sa kanya. Pag sinabing tao, so physical po 'yon nandoon. Pero wala pa nga po physical kasi ang sabi ni Sam ay spiritual, no? Katapos sabi dito, surely he hath borne our grief and carried our sorrow, yet did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted, but he was wounded for our transgression. Paano po nasugatan ang isang espiritu na sinasabi doon na umiiral na? No? So, isa po yang napatunay na hindi pa po umiiral. Ito po ay propesiya ng Diyos, nasa kaisipan ng Diyos, sapagkat ang nabanggit natin kanina sa John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Hindi pa po yun nag-exist. Yun po yun ay nasa logos. Yung pag sinabi nating word, sa Greek word po yan, logos, unexpressed. Hindi pa po yan nailalabas. Nasa panukala, nasa mind, nasa thought ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin nun. Pangalawa, yung rebuttal natin, yung presentation ko kanina, hindi rin po sinagot ni Brother Sam, Revelation 13:8. Ang sabi diyan sa Revelation 13:8 ay, okay, basahin lang natin para malaman nila na kailan ba talaga umiral yung anak. Siya ba ay umiral sa espiritu na hiwalay sa Diyos? Hindi po yun hiwalay. Yun ay kasama ng Diyos sa kanyang kaisipan. Hindi po yan nag-i-excess. Revelation 13:8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose name are not written in the book
of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. So, yung Lamb ay nagrepresent yun kay Kristo, ay pinaslang na sa lumang tipan, no? Before the foundation. Sabi doon, pinaslang na before the foundation. Paano ba pinaslang ang isang espiritu? Pwede bang paslangin ang isang espiritu? Hindi po yun. Kailangan po yan may katawan bago po siya paslangin. So, ibig sabihin nito, ito ay propesiya na nakita sa panahon ng Old Testament. Kaya nga po, binasa natin kanina na si Kristo sa Hebrews 1:1, hindi po ito napatunayan kanina kasi kung ang anak ay umiral na sa lumang tipan, dapat po ang sinabi diyan sa Hebrews 1:1 na sa sundry times in diverse manners speak unto us by the prophet. Sana pa yon. Nililipad yung Hebrews 1:1. Malinaw po yan dito. Kung ang anak ay umiral na sa lumang tipan, dapat po ang Diyos nangungusap sa magitan ng kanyang anak. Bakit propeta pa ang ginamit ng Diyos? Sa makatuwid, hindi pa po umiral. Kahit yung espiritu ni Kristo hindi pa po umiral. Yun yung espiritu ng Diyos na nangungusap sa mamagitan ng mga propeta. Propesiya po yun. Saan po dumating ang anak? Dito na po yan sa bagong tipan. Sa verse 2, ito po ang sabi. Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heirs of all things. Siya yung tagapagmana ng lahat ng mga bagay, by whom also he made the world. No? So sa mamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay. Nilikha ang mundo. He made the world. So malinaw po yun na ang anak ay hindi po umiiral sa lumang tipan. Pangalawa, yung 1 Corinthians chapter 10 na binanggit kanina ni Brother Sam, 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 4. Okay, babasahin lang natin para malinaw. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the clouds, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the clouds and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Iniinom pala dito si Kristo. Oo, sa Old Testament, pwede bang inumin yung bato? Pwede ba nila inumin yung bato? Hindi po. Kasi tumitibo lang yan sa larawan, no? Larawan, tumitibo lang yan kay Kristo na parating sa bagong tipan. Oo. Yun po yung propesiya na nakita o tipot larawan sa panahon ng Old Testament na magaganap sa bagong tipan. Pangatlo. Romans chapter 5 verse 14. Ating mababasa dito. Romans chapter 5 verse 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. So may parating pala na kagaya kay Adan. Kaya nga mayroon tayong unang Adan, may pangalawang Adan. Di ba? Yung pangalawang Adan, yun yung figure of him that was to come, na parating. Pag sinabing parating, hindi pa yan umiiral sa panahon noon. Okay? So, yun ay foreshadow, yun ay figure
pag sinabing figure ay isang naglalarawan na mayroong parating na kagaya kay Adan. Pangalawa, o pangatlo, pang-apat, sagutin ko na kanina na si Kristo ay kaisipan ng Panginoon, ng Diyos. 1 Corinthians 1:24. 1 Corinthians 1:24. But unto them which are called both Jews and Greek, Christ, the power of God and the wisdom of God. So malinaw po yung sinabi ni Pablo na si Kristo ay wisdom ng Diyos. Hindi po diyan sinabi na si Kristo ay yung espiritu na umiiral sa Diyos. 2 minutes. Oo. Ang nakalagay po diyan, Christ is the power of God and the wisdom of God. So yun po yun. Okay. Ito pang isa. Romans, Hebrew na lang gamitin ko. Hebrew chapter 10 verse 5. Basahin natin. Hebrews chapter 10 verse 5. Bagal ko magbuklat. Wherefore, when he cometh into the world, he said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou preferred me. So, mayroong katawang inihanda. Kailan yon? Sa bagong tipan yon. Wala po yan doon sa lumang tipan. Okay? Yung Espiritu ni Kristo ay isang larawan lang yan na nandoon sa Diyos. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na ibibigay kay Kristo sa bagong tipan. Okay? So yun po yun. A body hast thou preferred me. Pag sinabing inihanda, wala pa po yun. Hindi po yan nangyayari noon, kundi inihanda lang ng Diyos. Ngayon, paano ba nilikha? Paano ba ang unang nilikha ng Diyos? Yung katawan ba o yung plano ng Diyos ang lahat ng mga bagay bago dumating yung anak? Yung plano po una ang ginawa. Genesis 1:3. Time is up po. Okay. Time is up. Thank you so Tayo much. na daw. Dadako po tayo sa cross-examine by the affirmative. 10 minutes. It's 12:05 hanggang 12:15. Go ahead, Bro Sam. Okay, sabi mo kanina, no, mayroong inihula sa Isaiah 53. Tama ba? Oo. Okay. Yan bang inihula sa Isaiah 53? Sino ang nagturo kay Isaiah dyan sa mga hula na yan? Ang Diyos po nagturo sa kanya. Ang Diyos. Okay, gusto ko lang confirmahin, no? Yung Diyos ba na sinasabi mong nagturo kay Isaiah sa Isaiah 53, yan din ba yung Diyos na sinasabi dito sa Isaiah 35:4? Ano sabi doon sa Isaiah 35:4? Ang sabi sa 35:4 ay yung sabihin sa kanila na matatakot ang puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong matakot. Narito ang inyong Diyos ay pariritong may paghiganti, may kagantihan ng Diyos, siya ay paririto at ililigtas kayo. Yan bang Diyos na binanggit sa Isaiah 35:4? Yan ba yung nagturo sa Isaiah 53? Yun din po yun, nagturo. Yung Diyos na Okay. nagsabi So, kay tanong, Isaiah. okay. Yung sinabing Diyos na pariritong may paghihiganti, sino yan? Yung Ama po yun. Yung Ama. Okay, yung Ama ba na parito o hindi? Paririto po yun, yung Ama. Okay, saan mababasa, no, na yung Ama paririto bababa sa lupa? Titus, saan ba yun? Titus 1:13 ba yun? Magibasa So, nga ako. Titus 2:13 ba? Yung dakilang Diyos tagapagligtas? Oo. Sabi 13, nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at mga pagpakita ng kaluhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Jesucristo. Saan ang sinabi dito na yung Diyos Ama bababa sa lupa? Yun, kasama po yun ni Kristo. Meron bang Ama na binanggit dito? Yung Diyos na tagapagligtas. Oo. Yung Diyos na tagapagligtas ang Ama? Ang Ama binanggit o Jesucristo? Ano ba nakasulat sa talata? Ama o Jesucristo?
Sana anuin ko lang, hanapin ko lang kasi nag-Bible na, wala akong electronic na ano eh. Nako, maghahanap pa. Okay, lipat tayo kasi maghahanap ka pa. So, ang sabi mo, no, yung Diyos, no, ang nagturo sa Isaiah 53. Okay, yun bang Diyos na nagturo sa Isaiah 53, yan ba yung nakasulat sa unang Pedro 1:11? Yes or no? Yun din ba yung nakasulat sa unang Pedro 1:11? Oo. Na Ano may ba sabi nagtuturo din sa kanila dyan. Na Ah, sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sama sa kanila anang patuhanan ng Iba ang po mga yun. pagbabata ni Kristo. Espiritu Diba? po yun ni Kristo. Iba po yun doon sa Espiritu, okay. Ephesians. Itong First Peter 1. espiritu ni Kristo, okay. Itong espiritu ni Kristo na nagtuturo sa mga propeta. Sinong propeta ang sinasabi dito? Yung Espiritu ni Kristo, hindi, yung Spirit of Christ Di, ang, na nagturo ang sa tanong ko, ang tinatanong ko, sinong propeta ang tinuturuan ng espiritu ni Kristo? Ayon dito lahat sa po ng 1:11 lahat ng ng 1 Pedro. propeta, lahat ng propeta yon. Okay, so inaamin mo na yung espiritu ni Kristo nagtuturo sa mga propeta, tama? Yung Christ na yon, yung Christ, yun yung anointing na galing sa Diyos. Yun yung Ang inaasahan ni tinatanong ko, Kristo. ang tanong ko, inaamin mo ba na yung espiritu, no? Yung espiritu niya, ayun ay nagtuturo na sa mga propeta, yes or no? Nagtuturo na siya. Okay, nagtuturo na, okay. Kung siya ay nagtuturo na, existido na ba o hindi pa? Yun yung spirit, pero yung katawan wala. Espiritu Okay, yung so nagaling sa Diyos. inaamin, Anointing. okay, inaamin mo Pag sinabi na natin siya Christ, ay, okay, so ito. Inaamin mo na siya ay umiiral na sa kalagayang espiritu, tama? yun yung anointing ng Diyos. Hindi, pakisagot lang kung inaamin mo ba na siya ay umiiral na sa kalagayang espiritu. Sinong siya? Yung anak ng Diyos. Yan yung paksa Hindi natin, pa. di ba? Ah. Hindi Yun pa, yung- okay. yun yung Kung espiritu. kung hindi pa siya umiiral, no, yung anak Kristo, ng Diyos. hindi pa yun yung anak. Ano ang kalagayan niya? Ano ang kalagayan niya nung siya ay nagtuturo sa mga propeta? Yung Christ na yan na tinutuko, yun yung anointing ng Diyos sa mga propeta na dumating. Galing sa Diyos yun. Ito, Hindi po, Ang- yung Christ, hindi pa po yan yung Ah, anak. ang sinasabi ko nga sa iyo, ito, makinig ka. Yung makinig ka, no? Kanina, niliwanag ko na yung Kristo, Putol-putol. applicable yan doon sa pagkakatawang Bro tao Sam, niya. Pero ang medyo naputol-putol ka doon. Sige, go ahead. pinag-usapan natin yung kanyang pagiging Malabo, Mr. Moderator, hindi ko maintindihan. Oo. Brother Sam, naging ngongo ka. Naging, Nando. oo. Yan, paki-try ulit ng dahan-dahan. Kung hindi, So ang sinasabi ko dito, merong espiritu ni Kristo na sa kanila nagtuturo. Ito. Sandali lang. Ayan, malinaw na ba? malinaw Hello. na malinaw. Okay. So ang tanong ko, ito bang espiritu na nagtuturo sa mga propeta de sa unang 11? Ang Yan ama yung ba to o espiritu ang ng anak? Diyos, hindi po yan yung anak. Ano yung tinatanong ko, ang ama ba to o ang anak? Ama yan, nagtuturo sa mga propeta. Hebrews 1:1. Ang ama raw, Brother Sam, ama raw. Okay. Sabi mo, ang mga ang Brother ama Sam. ang nagtuturo sa mga propeta. Ang ama. Okay, so inaamin mo na yung espiritu ang aral niya, sabi ba? Oo. Hindi namin ko lang ha. Pakit lang muna ako sa puno ng iyong para lumakas. Yan, malakas na. Malakas na ba? Pambihira. Oo. Hello. Ito eh. Hello, Ayan na. putol bar, okay na. Okay, malinaw na. Okay,
sabi mo, itong Espiritu ni Kristo dito ay ang Ama, tama ba? O yung Christ, Ang yung Ama Christ to? anointing yan na galing sa Diyos, hindi po yan yung anak. Di, Yan yung ang tanong ko, galing sa Ama. ang tinatanong ko, ito, makinig ka. Ang tinutukoy ko dito, yung Espiritu, no? Yung sinabing Espiritu. So, sino yung Espiritu dyan? Ang Ama o ang anak? Yung Ama po yan. Yung Ama po yan. So, ibig mong sabihin na yung Espiritu no, nandoon sa laman, no? Na Jesus ay ang Ama yon. Ganun ba? Tama po yun. Yung Christ, anointed So, yun. ngayon, Anointing. okay, Two ngayon, minutes. 2 minutes. Okay, tanong. Alin ngayon ang tinatawag na anak? Yun bang laman or yung espiritu na nasa loob nun? Yung anak. Mayroon din sariling Ang tanong ko rin, espiritu yung anak. Sabi mo, itong espiritu sa 11, no, ay ang Ama. 'Di ba? Ito yung espiritu na nandun kay Kristo. Kaya tinatanong ko, alin doon ang tinatawag na anak? Yun bang espiritu or yung laman? Yung laman. Yung laman. Yung laman ang anak. Okay, saan mo mababasa na yung laman ay tinatawag, no, na anak ng Diyos? Yung laman, tinatawag na ang anak ng Diyos. Wala tayong mababasa niya na laman, tinatawag ng Diyos. Pero mababasa natin Salamat. na Salamat. yung espiritu Okay, ng salamat. Diyos ay nasa anak. Kumamin ka. Salamat. Okay. So, binanggit mo dito yung 13:8, no, nasabi mo, ang kordero daw ay pinatay na buhat ng itatagang sanlibutan. Tanong ko, pinatay na ba ang kordero noon o hindi pa? Hindi pa po. Hindi pa Kaya yun yung tanong ko pinatay. kanina sa iyo, kung sinagot mo, kung paano pinatay, kung nandoon, kung espiritu siya. Okay, so tanong. Last question. Okay. Nawala Tanong, ka, Bro ito, tanong. Sam. Pakilinaw. Bro Sam, wala kang sound. Okay. Yan. So, ito bang sinasabi dito na buhat ng itatag ang sanglibutan? Saan ito tumutukoy? Sa pagkapatay ng kordero or sa pangalan na hindi Ano daw? Na, ayon sa pagkaunawa mo, dahan-dahan, Bro Sam, na nawawala yung dulo. Bro Sam, last question. Sige, go ahead. Bro Samuel, wala ka pag sound. Bumalik. Bro Sam, last question. Bro Sam? Hindi talaga kaya ng signal niya. Well, faith for us. Every weekends, makinig po tayo para po tayo matuto ng tama at ating tamang pananampalataya. Bro Sam? yes. Okay, ayos ko. Ito rin ang Okay, pagtatanong. last question. We are over time, but bibigyan kita kasi nawala ka, no? So, one more question. Okay. So ang tanong ko sa kanya kasi, no, so dun sa 13:8, so saan tumutukoy yung sinabing
buhat ng itatag ang sanlibutan? Sa pagkapatay ba ng kordero or doon sa pangalan ng hindi sulat? Doon pa yon sa plano ng Diyos, sa kaisipan ng Diyos. Hindi Okay. yan doon sa Time hindi is up. sulat ang pangalan. Wala sa choices ang sinagot. Okay. Time is up po. Nandito na po tayo sa conclusion. 5 minutes conclusion po, no? Ibigay nyo po yung best nyo po, yung stand nyo, argument, and conclusion. So, 5 minutes. Brother Sam, mauna ka sa conclusion mo. Okay, so salamat, no. Ito, gusto ko lang din namin sa inyo itong 13.8 kasi binanggit niya ito, no. Nang itong kausap ko sa natin, hindi niya naunawa ang 13.8. Kung alin ba talaga dito ang tinutukoy na mula, no, ng itatag ang sanlibutan. So, ang sabi kasi dito sa 13.8, no, kung babasahin mo yun sa American Standard Version, yan ang nakuha ng tamang salin, eh. Sabi dito, and all that dwell on the earth shall worship him, everyone whose name hath not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb that hath been slain. So, yun palang foundation of the world na sinasabing from the foundation, tumutukoy sa pangalan na hindi naisulat. Hindi yun tumutukoy sa pagkapatay ng kordero. Kasi ang kordero nga, ipinatay, noon nga siya ay nagkatawang tao na nung siya ay nag-edad 33. So, hindi yan intindihan natin kausap. So, yan ang problema kapag hindi natin gagamitan ng grammar. Okay, so, sinabi niya kanina na yun daw ang Espiritu ni Kristo na binabanggit sa unang Pedro 1:11. Yun ay ang Ama daw yun. Pambihira naman, nasaan na ang anak sa kanya ngayon? Pagdating sa kanya, wala nang anak. Paano ba naging ama yun kung yun ay walang anak? So maliwanag po ang sinasabi sa unang Pedro 1:11 na yung Espiritu ni Kristo nagtuturo na sa kanila patungkol sa mga pagbabata. Yan yung binabanggit niya sa 53 na sabi niya, meron daw hula na yun daw magbabata daw yung Kristo. So yung hula sa 53, ang nagtuturo din sa kanila doon ay yun din mismong anak ng Diyos. Di ba? Yung anak ng Diyos, ang sabi no, yung anak ng Diyos, no, siya ay tinawag din na Diyos sa John 1:1. Siya din yung nagtuturo kay Isaias, no? Siya yung Diyos na darating, 'di ba? Sinabi sa Isaiah 35:4, yung Diyos na nagtuturo kay Isaias, yun ay darating, hindi yun ang Ama, no? Wala kang mababasa diyan na yung Ama bumaba sa lupa mo, nagalit, nag-ano sa mga tao. Hindi ang Ama ang dumating. Ang darating ang anak, no? Kung sino yung bubaba, siya din yung darating dito. Kaya mali ka na naman dyan, kapatid, no? Hindi mo kasi inuunawa yung mga sa Biblia kasi, mga kapatid, no? Yung kasing pagiging yung kasing patungkol sa anak, yan ay nakalihim pa nung una. Hindi pa talaga yan kumbaga nire-reveal sa mga propeta, hindi pa ipinakilala sa kanila. Sa katunayan sa Romans 1:20 sabi ganito, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, no, 'di ba? So meron talaga mga bagay na nakalihim noong una. Yan ang hindi alam ng ating kausap kasi, no, hindi niya alam na yun palang nagtuturo kay Isaias ay yun din yung anak. Ang anak kinututuro kay Isaias, no? Na at sa panahon pa lang nung una, sa panahon pa lang ng Proverbs 8:22, no? Yung karunungan doon na nagsasalita, siya ay nasa siping katabi ng Diyos, na yung karunungan na yan niliwanag, no, sa 1 Corinthians 1:24 na yan pala ay si Kristo, 'di ba? Ito si Pablo, sinusuhayan niya yung nakasulat sa Lumang Tipan. So nagpapatunay lamang na yung anak ng Diyos ay umiiral na noong una. 'Di ba? So yan 2 ang minutes. pinaliwanag ni Pablo diyan, no, na yung karunungan sa Proverbs 8:28 ay si Kristo pala. Ang anak pala yun ng Diyos. Yun ang dinintindihan natin kausap, no? At ang isa pa dito, no, yung sa John 6:62, nung sinabi ni Kristo na ako'y aakyat sa kinaroroonan ng una, yun ay hindi pinansin ng ating kausap. Yun, kumbaga, wala lang sa kanya yun, no? Hindi niya binigyang halaga ang sinabi ng anak ng Diyos. Ano ang sabi niya? Aakyat siya sa kinaroroonan niya ng una. Noong umakyat siya sa kinaroroonan niya ng una, siya ay nasa kanan ng Diyos, wala siya sa utak. Para sabihin siya ay plano. Kaya dyan pa lang makikita natin na yung anak pala ng Diyos ay talagang nandoon na sa tabi ng Diyos ng una. So yan naman ay sa kasuhato doon sa nakasulat sa Proverbs 8:22 hanggang 30 na meron talagang nasa tabi ang Diyos na
kapwa gumagawa kung ano yung ginagawa ng Diyos. Ang sabi nga diba, siya ay was master workman. Matatawag mo ba yung master workman kung hindi pa yun umiiral? Talagang umiiral na, nakakapagsalita na nga, nagtuturo na nga. Pwede bang magturo yung hindi umiiral? Diba? Ang sa kanya kung sa isip lang ng Diyos, yun yung isip ng Diyos, meron pa rin bibig, nagsasalita yung isip ng Diyos. Bukod sa sariling bibig ng Diyos, sa isipan pa rin niya, meron pang bibig, nagsasalita ulit. Illogical yung ganun. Illogical kasi sa buong Biblia, wala kang mababasa na ang anak ng Diyos nung una ay plano. Ano ang mababasa? Ito, basahin natin. Sa John 1:1, salita daw Sabi niya, ang salita daw ay plano. Pakinggan, basahin natin ng sitas. Kung ang salita nga ba, ayun nga ba dito ay plano? Sabi dito, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay plano. Abay, tita. Time is up. Plano ba nasulat? Hindi. Ang sabi dito, ang berbo ay Diyos. So, existido siya sa kalagayang Diyos, hindi sa plano. Opo. Time is up po. Ito po, dadako po tayo sa final conclusion ni Pastor Gelan ng End Time. Go ahead po, 5 minutes po kayo. Okay, salamat sa pagkakataon na ma-share din yung part namin. So, ulitin ko po na wala pong talata na nagsasabi na ang anak na nagsasalita sa lumang tipan. Base po dito sa Hebrews chapter 1, verse 1. So, hindi po ito sinagot kanina. Ngayon, yung Christ, ang ibig sabihin nito, anointing. Anointer. So, hindi po yan yung anak. Yung anak sa bagong tipan na po yun. No? Nabasa natin kanina doon sa Matthew or John chapter 1 verse 18. Ito hindi niya hindi niya pinansin yung sinabi ko kanina na the only begotten son, no? Sinabi diyan, he declared him. Pag sinabing declared, wala pong dineclared ang anak doon sa lumang tipan, no? Malinaw po 'yan, walang sinabi yung anak doon, kundi yun ang ama na nangungusap sa mga propeta sa lumang tipan. Hindi po 'yan yung anak. Sabi dito, no man hath seen God at any time, the only begotten son which is in the bosom. Oo. Yung bosom, sinapupunan, ang sabi niya, tama yun, siping, katabi. Kailan yun? Dito na yan sa bagong tipan. Hindi po yan doon sa lumang tipan. Bakit? Ang sabi dito, he hath declared him. Sino magdi-declared? Ano ang i-declared ng anak sa lumang tipan? Wala, sapagkat ang declaration ng anak ay sa bagong tipan. Siya po ang magpapakilala ng ama sa ama kung sino yung ama at ipapakilala niya kung nasaan ang ama. So wala po yan doon sa lumang tipan. Ang ibig sabihin po ng Christ, anointed. Anointed yan na galing sa Diyos na nangungusap sa mga propeta. Wala pong anak na nagturo sa mga propeta. Wala pong sinabi doon na ang anak ay nagturo sa mga propeta. Dapat sana nakilala ni Moses na yung anak nandoon na. Wala po yun, no? Kundi nanghula si Isaiah, sabi niya doon sa Isaiah 53 na mayroong papahirapan, no? Mayroong hampasin, no? Hindi mo kayang hampasin yung isang espiritu sa lumang tipan, kundi yan ay propesiya na magaganap sa bagong tipan. Yung Revelation 13:8, mga kapatid, para kay Brother Sam, yun pa, malinaw naman ang talata na the Lamb is slain from the foundation of the world. Oo, the Lamb is slain from the foundation of the world. Yun po yan ay nandoon sa kaisipan ng Diyos na mamamatay ang kanyang anak na nagre-represent as a lamb. Kaya sinabi ni Juan, the Lamb, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. So dito na po yan sa bagong tipan, hindi po yan sa lumang tipan. Sapagkat sa lumang tipan, yan ay propesiya pa lang. Foreknowledge ng Diyos. Kaya nga sa 1 Corinthians 1:24, siya yung kapangyarihan, power of God at
wisdom of God. So, ano naman sa New Testament? Yung word sa John 1:1 na ginawang laman sa John 1:14, doon lamang iiral yung anak para magpakilala sa ama. Kaya nga yung Hebrews 10:5, hindi naman niya sinagot kanina na ang katawang inihanda. Kailan ba inihanda? O kailan ba dadating yung katawang inihanda ng Diyos? Sa bagong tipan yan. Wala yan sa Old Testament. Sa bagong tipan po yan. The body has thou preferred me. Okay? Ngayon, ano yung kalagayan ni Kristo noon? Hindi po siya conscious, wala po siyang sariling kaisipan. Yon ay kasama sa kaisipan ng Diyos. Wala po siyang sariling kaisipan para magturo. Kahit nga sa New Testament, 30 hindi seconds. siya nagturo sa kanyang sarili, kundi yung ama na nananahan sa kanya, yun ang sinasabi niya. Wala pong anak na nagturo doon sa mga propeta. Malinaw po yan sa Hebrews chapter 1. Kailan po magtuturo yung anak? Sa bagong tipan po yan. Yun po yung anointing ng Diyos na darating sa kanya. Mateo 12:18. Mababasa natin diyan na ibubuhos ko ang aking espiritu, no? Sa aking lingkod. Okay, sana may Mateo 12:18. Ang sabi niya, propesya din po 'yan sa na ginawa ni Matthew. Ang sabi niya, behold my servant, whom I have chosen, my beloved, in whom my soul will place, I will put my spirit upon him, and Time he is shall up. do judgment to the Gentile. Ayan. Time is up po. Thank you so much. Dito po nagtatapos ang ating maginoono, napakagandang debate between Samuel Tahuda of MCGU and Pastor Gelan of End Time Church. Palakpakan po natin sila. At napaka-peaceful at napaka-concentrated yung pag-uusap sa topic po, no? Dito po nagtatapos ang ating debate.